Bago mamatay, nabidyuhan ang huling pahayag ng lalaking pinagbabaril sa Bulacan. Binanggit niya ang taong nasa likod daw ng pagpaslang sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Maririnig sa CCTV footage ang mangiyak-ngiyak na pagsigaw ng saklolo ng 33 anyos na si Jello sa Barangay Poblasyon sa Bulacan. Bago ang pamamaril, makikita muna ang pagbaba ng biktima mula sa kanyang sasakyan. Nasa tapat na siya ng gate at ilang hakbang na lang sana papasok ng kanilang bahay nang paunanan siya ng bala. Pagkatapos ng pamamaril, sumakay na raw ng motorsiklo ang tumakas na gunman. Habang pumapasok siya, tinatanggal pa po niya yung jacket niya. Nung nakita ko, hindi ko naman po siya pwedeng yakapin kasi nakita ko nagbiblid na eh. Pero hindi pa rin po siya nawawala ng malay that time. Siya rin po yung nagsabi na, Daddy, dalhin niyo ako sa ospital. Siya pa rin po yung lumabas. Hindi rin po siya nagpabuhat. Nadala pa sa ospital si Jello bago siya nalagutan ng hininga. Nagawa pa raw ng biktima na magpa-video kung saan sinambit niya ang buong pangalan ng taong nasa likod daw ng pamamaril sa kanya. Gagawin lang nito. Ang kanyang binanggit, pangalan ng isang kapitan. Base sa investigasyon, dating sekretarya ng Barangay Poblasyon si Jello, nag-resign daw ito sa hindi malinaw na dahilan. Nakatatanggap daw ito ng mga pagbabanta sa kanyang buhay, pero hindi raw nito sineryoso. Masama naman ang loob ng kaanak ng biktima. Wala raw kasing sumaklolo mula sa barangay hall nang maganap ang pamamaril. Nagtataka po ako, yung pong malapit na barangay sa amin, wala man lang po sa amin nagtanong kung ano nangyari. Siguro mga ilang hakbang lang po yung bahay namin doon sa barangay kasi very beside lang talaga po. Wala. Ako po yung nagpunta doon para i-report na may shooting incident. Tapos after po nun, wala rin naman po silang ginawa. Nang mamatay si Jello, nagtungo sa presinto ang barangay chairman na si alias Oka. Siya ang pinangalanan ng biktima. Itinanggi ni Oka na siya ang mastermind sa krimen. Pero ayon sa mga pulis, sa korte na ito dapat magpaliwanag dahil sinampahan na siya ng kasong murder. Murder by inducement po ang tawag po doon na kung siya po yung tinuro doon sa dying declaration. Pero sir, kailangan pa po kaming makakalap ng mga ebidensya din. Inaalam pa kung may kinalaman ng insidente sa politika, lalo't barangay election sa Nobyembre. Patuloy naman ang man-hunt operation sa mismong gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.